Dahil sa pagkawala ng mga parents ni Angelica sa isang aksidente, wala na siyang ibang choice kundi ang sumunod sa sinabi ng tumawag sa kanya. Sinabi nitong aalagaan siya at ituturing na parang sariling anak dahil matagal na silang magkakilala. Nagdadalawang isip siya kung maniniwala ba o hindi, pero wala siyang kakayahan na sustentuhan ang sarili. Nag-aaral pa lang siya, 17 years old, walang trabaho at may amnesia. Kaya naman, nagdesisyon siyang maniwala sa sinabi ng babaeng kausap niya sa phone. Inihanda niya ang gamit niya at lumuwas ng Manila. Naghintay siya sa terminal ng bus, at isang matangkad na lalaking may mamahaling suot at itim na sunshade ang lumapit sa kanya. Ako ang susundo sa'yo, sumama ka sa akin. Magpapakilala sana si Angelica pero biglang tumalikod ang lalaki. Nainis siya dahil may pagkasuplado pala ito. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ng isang middle-aged na babae at lalaki. Welcome, Angelica. Ako si Clara at ito naman ang asawa ko, si Robert. Kami na ang magiging bago mong mommy at daddy. At ito naman ang anak namin, si Dave. At siya rin ang iyong magiging asawa. Nagulat si Angelica sa revelasyong iyon. Pero imbis na ipaliwanag, inisnaban lang siya ni Dave at diretsong pumasok sa loob. Wala siyang matandaan at napakaraming tanong ang bumabagabag sa kanya. Sa school, nalaman ni Angelica na sikat pala si Dave. Bukod sa pagiging gwapo, matalino rin ito at mahusay sa sports. Hindi katakataka na maraming babaeng may gusto sa kanya. Madalas siyang makita sa basketball court, pinagkakaguluhan ng mga estudyante. Ngunit sa kabila ng kasikatan, nanatiling malamig at suplado si Dave kay Angelica. Tuwing magtatangka siyang makipag-usap, laging maikli ang sagot nito. Kung may tanong siya tungkol sa lessons, ayaw siya nitong tulungan at sinasabing tanong mo na lang sa iba. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang pakikitungo sa kanya ni Dave. Sa kabila nito, sinubukan niyang maging positibo at iniwasang magpa-apekto. Naging malapit si Angelica kay Jason, isang mabait at palakaibigang kaklase. Madalas silang mag-usap tungkol sa assignments at magtulungan sa mga school projects. Jason, pwede mo ba akong turuan sa math? Yes, naman. Handa kitang tulungan. Salamat, Jason. Sa isang corner ng canteen, nagtuturuan sina Jason at Angelica. Mahigpit ang hawak ni Jason sa isang notebook habang maingat na ipinapaliwanag ang isang math problem. Ganito lang yan, Angelica, kapag nakuha mo na yung formula, sobrang dali na. Tingnan mo, dito ka mag-focus. Yes, gets ko na, salamat, Jason. Ngunit sa di kalayuan, dumaan sina Dave kasama ang ilang barkada. Napakunot ang noo ni Dave nang makita ang lapit ng mukha ni Jason kay Angelica. Halos magdikit na ang mga mukha ng dalawa at parang wala ng ibang tao sa paligid. Hindi na napigilan ni Dave ang nararamdaman at galit na lumapit ito sa dalawa. Anong ginagawa nyo? Bago pa makasagot si Jason, itinulak na siya ni Dave ng malakas. Nawala ng balanse si Jason at bumagsak sa sahig. Dave, anong problema mo? Bakit mo siya tinulak? Okay lang ako, Angelica. Huwag kang mag-alala. Ano bang ginagawa nyo? Bakit ganyan kayo kalapit? May boyfriend ka, Angelica? Wala kaming ginagawang masama, tinuturuan lang niya ako. Bakit ba? Kung ganun, sabihin mo sa kanya kung sino ako sa buhay mo. Sige na, Angelica. Sabihin mo. Napatigil si Angelica. Alam niyang may tama si Dave, pero tila nagdadalawang isip siya. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanila. Sino ba siya, Angelica? At doon, lalo nang umapoy ang galit ni Dave. Ako ang boyfriend niya, hindi lang basta boyfriend, magiging asawa, engaged kami. Nagulat ang lahat sa pahayag ni Dave. Si Jason ay tila nawala ng sasabihin. Engaged, totoo ba yan, Angelica? Ngunit sa halip na sumagot, hinila ni Dave si Angelica palapit at bigla itong hinalikan sa mga labi. Lalong lumakas ang bulungan ng mga estudyante sa paligid. Ngayon alam mo na, at simula ngayon, layuan mo na siya. Kinuha ni Dave ang bag ni Angelica at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Naiwan si Jason na tulala, habang si Angelica naman ay walang magawa kundi sumunod kay Dave. Pagdating sa bahay, tahimik ang biyahe hanggang sa pumasok sila sa sala. Agad na hinarap ni Angelica si Dave. Bakit mo ginawa yun, Dave? Hindi mo naman kailangan ipahiya si Jason ng ganun.
Ginawa ko yun kasi may karapatan ako, hindi mo ba naiintindihan? Sobrang selos na selos ako sa tuwing may ibang lalaki na lumalapit sa'yo. Pero Dave, hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Tinutulungan lang naman ako ni Jason sa lesson namin. Hindi mo kasi ako tinuturuan kaya nagpatulong ako sa iba. Kung ganon, ako na ang magtuturo sa'yo. Simula ngayon, naiintindihan mo. Oh, CJ. Sa mga sumunod na araw, laging nakabuntot si Dave kay Angelica. Tuwing break time at uwian, sinusundo niya ito. Bagamat sinusubukan ni Angelica na mag-adjust, hindi niya maiwasang mapansin ang bigat ng selos at pagmamay-ari ni Dave. Ngunit isang gabi, habang nasa kwarto si Angelica, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Sunod-sunod na mga alaala ang bumalik sa kanya, ang araw ng engagement nila ni Dave, ang masasayang sandali nila at ang gabing na aksidente siya. Napahawak siya sa ulo at napaluhod sa sahig. Mabilis na pumasok si Dave sa kwarto, nag-aalalang lumapit. Angelica, anong nangyayari sa'yo? Naalala ko na lahat, Dave, engage tayo. Masaya niyang niyakap si Angelica. Mabuti at nakakaalala ka na. Pwede na tayong magpakasal. Ano? Magpapakasal tayo? Yes, hinihintay ko lang naman na bumalik ang alaala mo. Habang yakap-yakap niya si Angelica, pinangako ni Dave sa sarili na hinding-hindi na niya hahayaang mawala sa kanya si Angelica at ang alaala nito.